Umalma ang China sa joint statement ng Pilipinas at Amerika sa 2+2 ministerial meeting sa Washington, D.C. Nagpapatuloy naman ang 2023 balikatan exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa iba't ibang bahagi ng bansa. May unang balita si Maki Pulido. Umalingaw-ngaw ang paglipad ng mga Javelin missile na pinakawalan sa live fire exercises sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, bahagi ng tinaguriang pinakamalaking balikatan exercises sa kasaysayan. What you're seeing here with Balikatan and Salakanib is an expression of us trying to commit to enabling and assisting the Philippine military on being able to protect their national sovereignty and protect the territorial integrity of the Philippines. We are making sure that the Philippines, the entire country, not just the armed forces of the Philippines, would be ready in case a threat would come to our shores. Sa iba't ibang panig ng bansa, iba't ibang military exercise din ang ikinakasa. Mula sa ere, 52 sundalong Pilipino at Amerikano ang sumama sa military free fall friendship jump sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Mortar system naman ang inensayo ng mga tropa sa Santa Juliana sa Capas, Tarlac. At Cyber Defense Security naman ang inensayo sa Camp Aguinaldo. Ito ang unang pagkakataon na kasama ang cyber defense sa balikatan exercises. They are more advanced in terms of technology, in terms of information system. So we hope to learn a lot from this. April 26 naman gaganapin ang live fire exercises sa Zambales na magsisilbing highlight ng balikatan ngayong taon. Malapit lang ang Zambales sa pinag-aagawang teritoryo ng Scarborough Shoal. It's not aimed against a particular country. This is part of the Mutual Defense Treaty. We are invoking actually that treaty for a combined operations involving U.S. and the armed forces of the Philippines. Ang MDT na tinutukoy ng AFP ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas kung saan nakasaad na susuportahan ng dalawang bansa ang isa't isa sakaling magkaroon ng pag-atake, bagay na pinagtibay muli ng Amerika. And as we've made abundantly clear, the Mutual Defense Treaty applies to armed attacks on either of our armed forces, our public vessels, or aircraft anywhere in the South China Sea. Pinagtibay din yan sa 2+2 ministerial meeting ng Amerika at Pilipinas sa Washington, D.C. Doon naglabas ng pahayag ang Amerika at Pilipinas kung saan tinututulan nila ang anilay unlawful maritime claims at mga mapanghamong hakbang sa South China Sea. Kabilang ang mga aksyon ng China kamakailan sa Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal at ang pagkukumpol ng Chinese maritime militia vessels sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Panawagan ng mga kalihim ng Amerika at Pilipinas, sundin ng China ang 2016 arbitral ruling kung saan pinagtibay nila ang sovereign rights at jurisdiksyon ng Pilipinas sa EEZ at continental shelf nito. Pabibilisin din ang pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Inaalmahan yan ng China. Mini-misrepresent daw ng Amerika at Pilipinas sa kanilang pahayagang anilay lehitimong maritime law enforcement activities ng China. Tinututulan daw ng China ang anilay walang katotohanang aksyon laban sa kanila. Para kay Professor Aris Arugay, chairman ng UP Political Science Department, wala naman ng kwestiyon kung kaninong teritoryo ito dahil sinabi na noon pang 2016 ng International Tribunal na sa Pilipinas ito. Tama lang daw na pinapatibay ng Pilipinas ang alyansa nito sa Amerika kahit laging nagrereklamo ang China. Sa tingin ko parang tama na siguro yung polisiya na iniisip parate ng gobyerno. Paano magre-react yung China at paano siya hindi gagalitin o hindi siya maasar. Because we've tried it and it backfired. China continues to be aggressive. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari ka ring masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.